dahil nga hindi naman ako galing sa BPO or wala naman akong call center experience, kaya medyo nahirapan ako sa communication skills. So, hi guys! Welcome back to my channel. My name is Meredith and I'm a full-time freelancer. So, ayan guys, kakatapos ko lang mag-work and it's almost 1 AM and ayan, sinamantala ko na yung pagkakataon na tulog yung anak ko para gumawa ng content. So, for today's video guys, i-share ko sa inyo yung isa sa pinaka naging reason kung bakit natagalan ako na makaland ng client dito sa freelancing. Dun sa mga mommies or full-time mom na gusto pumasok sa freelancing. So, ayan, panoorin nyo tong video na to para hindi nyo na ulitan yung pagkakamali ko noon nung nag-uumpisa ako. Isa to sa mga pagkakamali na nagawa ko na naging dahilan kung bakit medyo natagalan ako, or hindi siya medyo, matagal talaga. Almost, ayun nga, 6 months ako bago nakaland ng client. So, lang sa experience ko, para sa akin medyo matagal na yun. Kasi, nung time na yun na nandito lang ako sa bahay. So, parang sobrang inip na inip ako and gusto ko na talagang bumalik nun sa office. Since may anak ako. So, isa yun sa naging dahilan kung bakit pinilit ko talaga na magkaroon ng client. Kasi ayoko nang bumalik dun sa office, ayoko nang iwan yung anak ko. Tapos nung time na yun, sobrang hirap makahanap ng magbabantay sa bata. Kaya pinilit ko talaga na makahanap ng client. So, yung naging, 'di ba, ang dami kong daldal. Yung naging reason talaga is takot ako sa interview. Dahil nga hindi naman ako galing sa BPO or wala naman akong call center experience, kaya medyo nahirapan ako sa communication skills. Parang iniisip ko no na baka mamaya magkamali ako ng words or alam mo yun, mabulol ako habang kinakausap ako ng client, baka hindi ako ma-hire, yung mga ganun. Sobrang negative thoughts ako lahat, na parang pag nakakarinig ako ng interview nung time na yun, sobrang pinagpapawisan ako, grabe yung anxiety ko. So, ayun, yun talaga yung yung reason. Since syempre sa freelancing guys, yung interview, hindi naman yan mawawala. Dadaan ka talaga sa interview. So, ano nga ba yung ginawa ko sa loob ng 6 months para makatulong sa akin na ma-improve yung communication skills ko. So, nung time na yon, wala talaga akong idea sa mga normal na interview. Ginawa ko, nag-research ako nun sa YouTube, nanood ako ng mga interview, mga sample interview, kung ano nga ba yung sinasabi pag ini-interview ka, ganon. And nag-enroll din ako sa English class, which is isa talaga yun sa nakatulong sa akin para kahit papaano madagdagan yung confidence ko sa pagsasalita, ganun. Ayun, yun yung, at saka isa pa sa mga na nag-enroll din kasi ako nun sa freelance, sa virtual assistant course. So, isa din yun sa malaking tulong kung bakit ako nakaland ng client. Kasi doon, tinitrain kami kung paano ma-optimize yung namin, yung portfolio or yung profile namin sa mga freelancing website like yung Upwork and onlinejobs.ph. Talagang inaral ko talaga yun yung mga yun sa loob ng 6 months. And nung time na sabi ko, okay, ito na, parang hindi pa ako mag-go. Actually guys, dun sa loob ng 6 months na yon, nagsisend na din ako ng proposal. So, halos every day, 1 or 2 proposals a day nagsisend ako. And nung time na din na yun, may mga client na nagre-reply sa proposal ko. Tapos ini-invite nila ako sa interview. Kaya lang dahil nga takot ako sa interview, hindi na ako sumisipot or hindi na ako nagre-reply dun sa mga client na yun. After 6 months, nung time na sabi ko, ready na ako, okay na. Kailangan ko na talaga magkaroon ng client kasi parang feeling ko pabigat na ako kasi 6 months na akong wala akong kinikita. Ayun. Nung time na nagsisend na ako ng application, and then may isang nag-reply sa akin na client, Australian client to. Wait lang, hinihingal ako. Time na merong nag-reply dun sa proposal ko, Australian client to. So sabi ko, kung sino man yung unang client na
magre-reply dun sa proposal ko, i-go ko talaga. Kaya, nung time na nag-reply yung client na to, yung first client ko sa Upwork, nag-reply agad ako sa kanya. Binigay ko agad kung kailan ako available, and kung ano oras, yung ganon. Talagang, alam mo yun, and then nung nag-chat na din kami, tapos tinanong niya yung experience ko, and alam mo yun, kumbaga parang in-interview na niya ako sa chat, pero gusto niya pa rin akong ma-interview ng call. So, yung araw na ng interview namin, tapos naka-ready na ako, nasa computer na ako, bigla siyang nag-message na hindi siya available. So, sabi niya, i-reschedule na lang natin tomorrow. So, sabi ko, okay, no problem. And then, nung time din na yun, nung araw din na yun, sinendan niya ako ng contract sa Upwork. So, it means, hired na ako. Ako ini-interview, hinire na niya ako, binigyan na niya ako ng contract, ganun. Wala yung kaba ko noon. Kasi feeling ko, sabi ko, kung bukas mag-usap kami, and hindi na ako masyadong kakabahan kasi alam ko na na-hired na niya ako. And nung time na nung kinabukasan na, nag-usap na kami ng client ko, parang naging training na siya. So, hindi na siya interview, hindi na niya ako tinanong, ganun. Ang ginawa na lang namin, tinuruan na lang niya ako dun sa tools na gagamitin namin. Tapos, nag-screen share ako, nag-screen share din siya. Nag-share screen din siya. Tapos, yun, parang naging training na yung yung supposed to be na interview namin, training day na siya. So, parang dun na ako magi-start. So, start na namin yun. So, nung time na yun, parang naisip ko na possible pala na ma-hire ka ng client kahit chat interview lang. Kasi in-interview na niya ako sa chat lang. Gusto lang niya magkaroon ng ng parang formal introduction dun sa sa call dapat namin, which is hindi siya available. Lesson learned, guys. Wag kayong matakot na mag-try. Ayun. Kailangan lang natin ay mag-practice, and hindi naman kailangan na perfect English ka. Ang kailangan mo is kaya mo makipag-communicate sa client. Yun lang yung pinakakailangan. Yun, guys, kaya sa mga gustong mag-umpisa dito sa freelancing, huwag kayong matakot, guys. Talagang kailangan nyo lang mag-practice every day, and syempre ang applyan nyo lang na job ay yung dun sa alam nyong gawin, or yung sa niche nyo, kung ano yung kaya nyong i-offer sa client. Syempre, huwag kayong mag-a-apply doon sa hindi nyo alam yung mga task. And alam nyo ba, guys, nung time na hinire ako ng client ko, doon na nagsunod, yung first client ko sa Upwork, doon na nagsunod-sunod yung mga naging client ko. And halos lahat ng mga naging client ko dito sa freelancing, na-hire ako ng walang interview. Actually, parang isa or dalawa lang yung nag-interview sa akin sa mga naging client ko. And yung isang client ko na yon na in-interview ako ng video call, hanggang ngayon client ko pa siya, and mag-4 years na kami. Mag-4 years na kami na siya yung full-time client ko ngayon. 'Di ba? Sobrang sayang. And ang sabi nga ng mga coaches namin doon, so kung una pa lang nag-reply na ako, di sana nagkaroon agad ako ng client. Pero yun nga, guys, hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko dati, dahil nga kahit pa paano, yun yung time din na kasi siguro hindi pa ako ready nung mga time na yun. Sabi nga nila, pag para sa'yo, ibibigay talaga sa'yo sa tao. Yun lang yung masishare ko sa inyo for today's video, and ayun, wag kayong matakot na mag-try. So, thank you so much for watching, guys, and please don't forget to like and subscribe, and kung gusto nyo pa yung ganitong topic, mag-comment lang kayo kung meron kayong tanong, and yun lang, bye!